Dear Father, the Son of the Holy Spirit. Amen. So, good morning po mga kakuya. Kung lingkod Jonathan TV Bix Vlogs, nagbabalik po mga kakuya. So, napaka-God bless at napaka-bless natin ngayon umaga ito mga kakuya. So, tinapik na natin St. Agustin, San Pablo, no? At higit sa lahat po mga kakuya, itong si San Moises the Black, no? Sino ba siya, no? So, ito yung mga santo na tinatalakay po natin mga kakuya na mga santo na dating masama, no? Dating patiwarak ang buhay, dating basaguliro, dating mamamatay tao, dating sugarol, no? At lahat ng masamang gawain ay nasa kanila na. So bakit naging santo sila? So ito yung ating napakaganda mga kakuya, ating magbigay sa atin ng inspirasyon sa ating pamumuhay araw-araw. Ngayon, ang topic natin for today po mga kakuya, napakaganda, naka-inspired po ang kanyang kwento po. Ito si San Moises the Black. No, sino po siya? No, so talagang bihira lang ito mga kakuya na maano natin, no, sa social media, pero tatalakayin po natin ito. Napakaganda ang kanyang kwento, dating masama po ito po mga kakuya, no. Si San Moises the Black, kilala rin bilang si San Moses the Black o Saint Moses the Black, ay isang kilalang isang kilalang desert father noong ika-4 na siglo, no, sa Egypt, no, ika-4 na siglo sa Egypt, no. Sino siya? No, ipinanganak siya ng mga 330 AD sa Ethiopia. Tinatawag na Moses the Ethiopian o Moses the Black dahil sa kanyang madilim na balat o maitim na balat, no. So kaya ganun pala siya tinatawag. Ikalawa, sa kanyang kabataan, no, naging alipin siya ng isang opisyal ng gobyerno. Naging alipin daw siya sa isang opisyal ng gobyerno sa Egypt, no. Matapos mabisto sa pagnanakaw at posibleng pagpatay, siya ay itinakwil ng kaniyang amo, no. So pagnanakaw at pagpatay daw, no. So kaya itinakwil siya ng kaniyang amo. So ito yung mga karanasan niya mga kuya, na yung hindi pa siya naging santo, no. Ikatlo, sumapi siya sa isang gang ng mga tulisan at naging leader nito dahil sa kanyang lakas at takot na dulot ng kanyang karahasan, no. So talagang naging leader pa siya at sumali pa siya sa isang grupo na talagang mga tulisan, no. So paano ito, no? Ito yung mga pinagdaanan niya po mga kuya, na talagang kung titingnan natin po kung tayo lang maghusga, talagang mapunta na siya sa impyerno. So kaya nga mga kuya, kapag may mga ganito ating nakikita, no, mga kurakot, mga gobyerno natin kurakot, no, ipanalangin natin sila dahil sila ay biktima talaga ng ating mga kalaban, ng mga fallen angel, no. So grabing tukso, no, at ang iba naman pumapatay, no. Ipanalangin natin lalo na po sa mga sabungiros na nawawala dahil po yan sa sugal. Ipanalangin po natin mga kung sino man gumawa nito, ipanalangin dahil karumal-dumal ang kanyang ginawa sa mga tao, parang hayop na lang, no. So ito ay mga biktima din po mga kuya, kaya pag ang mga kriminal dapat natin siyang kaawaan, no. Bakit? Dahil ang kanilang kaluluwa ay mapapahamak talaga kapag hindi sila nagbabalik loob. So ang kanyang pagbabago at pagbabalik loob, ito na. So ang kanyang pagbabago at pagbabalik loob, habang ipinapatakbo ng batas, nagtago siya sa isang monasteryong umatras at disyerto sa city, no, sa E-City. Pagkaraan ng same times, na-inspire siya sa buhay ng mga munghe at nagbalik loob siya kay Kristo. So ibig sabihin, dahil sa mga munghe na kanyang nakita, na kanyang nasubaybayan, ay talaga nang inspire daw siya po mga kakuya, no. Ano kaya ito? Ikalawa, ipinakausap niya nag-iwan siya ng luha at pagsisisi upang tanggapin siya ng mga munghe. So napakaganda po mga kuya. Sa kalaunan, tinanggap siya, naging dalubhasa sa ito tinatawag na asceticism at ipinadala sa paglaynilay at pag-aayuno. So yan po ang kanyang naranasan po mga kakuya, no. So buhay bilang munghe at paring espiritual, no. So ipinahayag siya bilang deacon at kalaunan ay naging pari dahil sa kahangahangang kabanalan at kababaang loob, no. So kapag siya ay pananagutan ng sinumang munghe na nagkakasala, no, nagsisilbing ehemplo ang kanyang sagot, no. Nilisan ang buong huwad na hukom ng kanyang sariling kasalanan bilang magandang aral tungkol sa substitute, no. So yan po ang kanyang
Ikalawa, matapos 15 taon dito na ng pagiging pari, nagtatag siya ng isang monastikong komunidad na nagkaroon ng mahigit 75 monks, no? So talagang nagtayo po siya ng ano po mga kakuya, nagtayo po siya ng monastikong komunidad, no? Nagkaroon siya ng mahigit na 75 monks po mga kakuya, no? Ang pagkamatay at aral ng non-violence, no? So non-violence, kaya tinatawag din siya ng non-violence po mga kakuya. Itong si ating santong natin ngayon na pinag-aaralan, no? So tinatawag din siya ng non-violence din po mga kakuya. Sa edad na 75, sinalakay ng mga bandido ang kanyang iskete, no? Iskete. Pinayuhan niya ang kaniyang mga kasamahan na huwag lumaban, no? Tiknota, huwag lumaban at lumikas. Siya mismo ang nagtatagal kasama 6 na munghi at piniling harapin ang kamatayan ng may bukas na dibdib at pagnanambitan kaysa labanan sila ng martyrdom sa kanilang pananampalataya. So talagang lumaban siya na walang dalang itak, no? Talagang hinarap niya ang kanyang ito yung tinatawag na labanan ng mga, ito tinatawag din siya ng apostol non-violence, no? So tinatawag din siya ng apostol non-violence, no? Sinasabing siya ay isang apostol non-violence at ang kanyang buhay ay sumasalamin sa aral ng all who take the sword will perish by the sword, mula sa Matthew 26 verse 52, no? So talagang legacy at ito tinatawag na legacy at commemoration, no? Commemoration. Ipinagdiriwang ang kanyang feast day sa August 28, Eastern Orthodox at Chalcedonian, no? Chalcedonian at sa ibang tradisyon noong July 1 hanggang 2. Tinuturing na patron sa Africa, pagpapatawad at non-violence. So tinatawag siya ng pagpapatawad, non-violence, siya yung nagsisi at nagbalik loob, pagpapatawad at non-violence po mga kakuya. Ang kanyang relics ay itinago sa Paramios Monastery sa Wadi el Natrum, Egypt, isang Coptic Orthodox monastery hanggang ngayon. So napakaganda ang kanyang talagang ang kanyang kwento po mga kakuya, nagbibigay sa atin ng inspiration po mga kakuya. Bawat sa atin mananampalataya, kaya tayo ay mga nawala ng pag-asa, na pagbabago. Tingnan nyo ito, grabe, no, ang kanyang pagbabago. So napakaganda ng ating topic natin talaga po mga kakuya. Sampuod, pinagmula ng Egyptian na alipin sa Ehipto, buhay, maging tulisan, leader ng gang, no? Naging leader pa siya ng gang, tulisan, no? Ang pagbabago, naging munghi at pari matapos magbalik loob, no? So sa filosofiya, humihiliti, repentance at non-violence, yung filosofiya niya. Pagkamatay, martyr noong humarap sa mga tulisan ng walang armas, no? Panahon, ito ay tinatawag ng kanyang feast day sa August 28 sa Patronage Africa Forgiveness Non-Violence, no? So tinatawag siya ng African Forgiveness Non-Violence, kaya tinatawag siya ng patron ng mga Africa Forgiveness Non-Violence po mga kakuya, no? So talagang napakaganda ng kaniyang kwento po mga kakuya, no? So bakit siya tinuturing na Catholic saints, no? Catholic saint, no? Una, membro siya ng mga Desert Fathers, isang grupo ng mga unang monghe Kristiyano sa Egypt, no, noong ika-4 na siglo, no mga kakuya, no? Sila ang mga unang ermitanyo at tagapagtatag ng mga monastic life, isang mahalagang bahagi ng Catholic tradition, no? Ikalawa, kinikilala siya bilang santo sa simbahang Katoliko, Eastern Orthodox at Oriental Orthodox churches. Sa kabila ng pagkakaiba ng mga rito, may mga santo na pareho nilang kinikilala, lalo na yung nabuhay babago pa man maghiwalay ang mga simba noong Great Schism, no, sa taong 1054 AD. Nasa martyrology at liturgical calendar ng simbahang Katoliko, no? So ikatlo, nasa martyrdom liturgy ang kalendar ng simbahang Katoliko, ang kanyang feast day ay August 28 at sa ibang kalendaryo ay July 1, parehong ginagamit ng mga Katoliko sa ilang lugar, no? So pang-apat, binanggit siya sa mga Catholic spiritual writings, no, lalo na sa mga aklat ukol sa mga
Desert Fathers at monasticism na bahagi ng Catholic spirituality, no? So napakaganda, no, nagbibigay inspiration ang ating santo ngayon, no mga kakuya. Una, ang kanyang buhay ay patunay ng awa ng Diyos at kapangyarihan ng tunay ng pagbabalik loob. Ikalawa, kadalasan siyang tinatawag na Apostle of non-violence dahil pinili niyang namatay kaysa gumamit muli ng dahas kahit noong sinalakay ang kanyang monasteryo, no? So talagang napakaganda po mga kakuya ang kanyang kwento, talaga nagbibigay sa atin po mga kakuya, no? So anong sabi ng mga church fathers dito po mga kakuya about dito sa kanyang conversion, no? So dito ang kanyang pagbabagong buhay mula sa isang kriminal patungong santo ay sumasalamin sa sinasabi ni San Agustin. Anong sabi ni San Agustin po mga kakuya? God does not desert those who return to Him with humility, no? Ayon kay Saint Agustin sa sermons po niya mga kakuya, no, ipinamuhay ni San Moises nang siya ay magsisi at sumuko sa monastic life, no? So talagang grabe, no, ayon po yan kay Saint Agustin po mga kakuya. Ikalawa, pagkakaiba sa sarili, tinatawag na spiritual warfare, no? So si San Moises ay kilala sa pagkikibaka laban sa tukso, galit at karahasan, kaya't bagay sa kanya ang sinasabi ni Evagrius Ponticus, isa sa Desert Fathers, no? So anong sabi niya? A monk is one who separates himself from all in order to be united to all. So ayon po yan kay Evagrius Practicus, no, iniwan ni Moses ang buhay karahasan upang maging tagapaglaganap ng kapayapaan at pagkakaisa. So napakaganda ang sinabi dito po mga kakwesa. Isa din pala siya sa makipaglaban sa spiritual warfare, no? So talagang humility at yung galit, no? Talagang yan ang kanyang nilalaban po mga kakuya, no? So ikatlo, kababaang loob. Ito yung tinatawag na humility. Isa siya sa mga kilalang halimbawa ng kababaang loob sa panahong iyon ayon kay St. John Cassian, no? The first foundation of all virtues is the humility, na talagang number one talaga si John Cassian. Maano natin sa kanyang institutes, no? Nang siya ay tawaging tagapayo o hukom ng ibang monghe, dinala niya ang isang basket ng buhanginan na may butas sa likod at sinabi, ito ang aking mga kasalanan na hindi ko na nakikita at narito ako upang hatulan ang ibang tao. So grabe, no? Grabe. Napakaganda ang kanyang sinasabi dito po mga kakuya, no? So pang-apat, hindi ganti kundi pagtitiis, non-violence, no? Hindi ganti. Kaya nakakatakot lang sa mga ano ngayon, mga nominal Catholic, pag pag may nasaktan talaga gaganti daw sila dahil mali daw. Wala na kayo pagkakaiba doon sa kriminal sa kapag gumanti po tayo po mga kakuya. So gayahin natin si ito si Moises po mga kakuya, the black, no, na talagang imbes na gumanti, gumamit ng mga marahas na ano, ay ginamitan niya ng kumbabaang loob, no, at walang gamit na patalim, no, at talagang yan dapat ang ating tularan. So ang pang-apat, hindi ganti kundi pagtitiis. Ito yung tinatawag non-violence po mga, kaya nga sikat siya. Kaya tinatawag din siya non-violence. Si San Moises ay pinatay ng mga bandido, ngunit hindi siya lumaban bilang pagtupad sa salita ni Kristo. Sa Matthew 26 verse 52, ang umahawak ng tabak ay sa tabak din mamamatay. Ito ang makikita rin sa diwa ng sinabi ni Origen, no? So the greatest victory is over oneself, the flesh, pride, and wrath, no? Grabe. The Origen homilies of Exodus, no? So ipinamuhay ito ni San Moises hanggang sa kamatayan. Ayon po yan kay Origen, sa isa sa ating mga church fathers po mga kakuya. So ano namang sabi ng Biblia po mga kakuya patungkol dito po mga kakuya, no? Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol dito sa mga ginawa ng ating mga isa sa ating pinaka-santo na pinakamamahal na dapat natin tularan? Ayon sa Matthew 26 verse 52, non-violence, walang dahas. Saan natin mababasa? No, sa Matthew 26 verse 52, no, isuling mo ang iyong tabak sa lalagyan sapagkat ang lahat ng gumagamit ng tabak ay sa tabak din mamamatay. So grabe, ito ang mismong prinsipyo ni San Moises the Black nang pinili niyang huwag lumaban sa mga tulisan nang pumatay
sa kanya. Grabe. Grabe kung mga kaso, mayroon pa kaya ito ngayon? Grabe, no? Grabe ang mga santo natin, no? Grabe talagang pagbuwis buhay. Ikalawa, sa Matthew 5 verse 44, pag-ibig sa kaaway. Ito yung, grabe, no? Kaaway na nga, kaibigin mo pa, no? Grabe na, grabe, talagang kailangan lang talaga nito ng pagsisikap, no? Talagang labanan natin po mga kakuya, no? So, grabe, no? Grabe. So talaga nakaka-inspire po ito mga kakuya. Sa Matthew 5 verse 44, pag-ibig sa kaaway, ito na. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. So grabe. Ito ay pinamalas ni San Moses sa kanyang mga kaaway sa halip na maghihiganti, nanalangin siya at tinanggap ang martilyo. So minartilyo pala siya po mga kakuya. Grabe, no? At nanalangin pa siya bago siya tinanggap, pagkatapos sa nalangin, tinanggap niya ang martilyo hanggang sa namatay, no? So ikatlo, sa 2 Corinto 5 verse 17, pagbabago sa buhay, ito na. Kaya't kung ang sino man ay nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. No, ito'y tinatawag na perfect verse para sa kanyang radical conversion mula sa kriminal patungong santo. Grabe. Grabe po mga kakuya, nakaka-inspired talaga. No, grabe. Ang panglima, sa Matthew 5 verse 9, kapayapaan, mapalad ang mga tagapamayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. So ang kanyang paninindigan sa kapayapaan kahit sa harap ng kaharasan ay naging marka ng kanyang kabanalan. Grabe po mga kakuya. Maiyak ka. Habang binabasa ko po mga kakuya, na maiyak ka talaga. Grabe yung... Ang panghuli, ang pang-anim, sa Juan 16 verse 33, pangako ni Kristo sa mga may pagdurusa. So ito, may pangako si Kristo na dapat ating panghahawakan. Sa sanlibutang ito, kayo'y makararanas ng kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So grabe, nagbibigay lakas ito sa mga martir tulad ni San Moses sa harap ng pagsubok at kamatayan. So grabe po mga kakuya, nagbibigay inspiration po natin mga kakuya, no? So si San Moses ay tinatawag na martir ng tinatawag siyang martir ng kumbabaang loob, no? At walang paggamit na karahasan po mga kakuya, na talagang nagbibigay sa atin po mga kakuya ng anong nabigay natin sa atin na inspirasyon talaga, no? Siyang patronage ng Africa, no? Forgiveness and non-violence, no? So kaya nga tinatawag siya ng forgiveness and non-violence, no? Grabe, no? Siya ang example natin po mga kakuya na talagang dapat natin tularan, no? So talagang grabe. Ito yung mga isa sa ating mga tinatapik po mga kakuya na talaga dating masama at naging santo, no? So tularan natin ang kanilang mabuting gawa, no? So hindi natin tularan yung nagawa nilang nung una, nung makasalanan. So tularan natin itong ang kanilang pagtunay na pagbabalik loob sa Diyos. Lahat tayo makasalanan po mga kakuya, no? So tunay lang, dito ay patunay lang na talaga ang Diyos may awa at habag, no? Tama talagang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, nandito pa siya sa mundong ibabaw na ito. So muli, maraming salamat po mga kakuya sa ating talakayan ngayon, no? Si Saint Moses the Black, please pray for us, the patronage of Africa, forgiveness, non-violence. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good morning and maraming salamat po mga kakuya. Cares, Confession, Adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals po mga kakuya. Share and like po mga kakuya and subscribe para updated po tayo sa araw-araw nating uploaded sa new videos nating mga upload. So muli, maraming salamat at God bless at mga kakuya, no? At tag-ulan ngayon, so manalangin araw-araw, no? So lahat tayo ay dapat manalangin araw-araw. Kung wala daw tayong no prayer, no power. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Ingat po tayo palagi.